Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Good morning, good morning, Jesus. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kasama ko. Dumaan man ang pagsubok, makakayanan ko. Alam kong ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko. Sa aking mga panalangin, si Jesus ang katugunan. Sa aking kahinaan, siya ang kalakasan. Ang dahilan ng lahat ng ito'y mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko, si Jesus ang nabubuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit ko ito. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kasama ko. Dumaan man ang pagsubok, makakayanan ko. Alam kong ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko. Sa aking mga panalangin, si Jesus ang katugunan. Sa aking kahinaan, siya ang kalakasan. Ang dahilan ng lahat ng ito'y mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko, si Jesus ang nabubuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit ko ito. Para sa'yo ang awit ko ito. Good morning, Jesus! Ayan, magandang umaga mga kapatid. Wala pala akong cellphone dito. Hindi po ako magtuturo ngayon. Thank you, Lord. Sumingit lang. Kamusta na po kayong lahat? Wala akong... Pera na ako ng cellphone ko, please. Ayan. Wow, ang ganda ng mga ni Sally. Mukhang energized talaga. Maganda ang tulog. Ayan. Ako din, nakatulog. Maganda ang tulog. Titignan ko lang kung nandyan na ba sila. O, diba? May extra yan, kaya ganyan yan. Ayun o, ayun o. O, diba? may extra. Ayan, thank you, Lord. Okay, mga kapatid, malapit na tayong mag-anniversary. At malapit na rin po ang deadline. Mga kapatid, kailangan umabot tayong 1,000. Kasi 1,000 yung
kontrata natin doon. Oo. Oo, mga kapatid. Sasabihin nyo lang, sasama ako. Oh, at si Lord nang bahala sa lahat ng pangangailangan natin. Kayo naman. Ay, good morning, Sister. Sister Leonie de Jesus Espirito. Ayan. Good morning po sa inyo. Kamusta na po kayo? Mga kasama namin sa sa Holy Land. Sister Leonie. Oo. At saka si Brother Cesar. Ayan. Sige. Oh. Ayan. Thank you, Lord. Good morning po sa lahat ng mga kapatiran. Ayan, Sister Minda, sasama ako. Very good yan. Alam niyo po, sabihin niyo lang po yung desire ninyo. Kasi ang nangyayari, ba yung lesson natin kahapon, nililimitahan natin yung sarili natin. Huwag nating limitahan din ng Diyos natin sa mga circumstances natin. Kasi sa panahon na to, wala kang hawak. Hindi pa naman ngayon ang anniversary. Matagal pa. Oo, and the Lord, do you still believe in miracles? Sabi natin kahapon, then ask for one, mga kapatid. Ask for a miracle para naman po magkakasama tayo doon. Yan, thank you Lord. Okay, para po sa ating memory verse of the week, Isaiah 54 verse 2. Enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Ayan yung sinasabi. Do not spare. Lengthen your cords and strengthen your stakes. Tignan nga natin yan sa ibang version. Yung sinasabing do not spare. Tingin nga natin sa ibang version yan. Kaya yan naging memory verse of the week natin eh. Para wag nating sasabihin, hindi po ako makakasama. Wala po akong ngayon. Wala pong pagpapala ngayon. Parang di maganda marinig yung gano'n eh. No? Oo. Sa ibang version, ang sabi, enlarge your house, build an addition, spread out your home, and spare no expenses. Ibig sabihin, gumastos ka. Sa iba, lengthen your ropes. Pahabain daw. Pahabain mo yung ropes mo, mga kapatid. Sa Tagalog kaya, anong nakalagay? Ano bong sa Tagalog? Gumawa ka daw ng mas malaking tolda. Palaparin mo ang kurtinang yon. Yan, maganda pala sa Tagalog. Huwag mong bigyan ng hangganan. Yun ang pinakamaganda doon, mga kapatid. Do not spare. Huwag mong bigyan ng hangganan. Kasi sabi nga natin sa lesson kahapon, live large for God. Huwag limitahan. Malaki ang Diyos natin, mga kapatid. Kayang-kayang i-provide yan. Okay, dahil marami ng mga tao, ako po'y mag-a-announce lamang. Importante po ito sa lahat ng mga kumuha ng mga rooms. Okay, sa mga kumuha po ng mga rooms, unahin ko muna yung nakakuha ng rooms na double. It doesn't matter kung premier double pa siya or deluxe double. Basta lahat po ng double na rooms na nakuha ay may dalawang kama. Okay? Originally po, ang lahat ng room ay pangdalawahang tao lamang. Queen yan o double pangdalawahan. Yung double, kaya siya double, libre kung may dalawa kang bata. Okay. Sa double po itong pinag-uusapan natin na ang queen definitely walang bata. 2 adults lamang ang included doon. Sa double po, 2 adults, 2 kids. Ngayon, kung pinalitan niyo po yung kids ng adult, ay may bayad na po. Yun po yung 900. Kasi may higaan po yun, may breakfast, at kasama na ang entrance sa double. Okay? Ngayon po,
Halimbawa po, 4 na ang double nyo, may bayad ng 900 yung dalawa. Gusto nyo pa pong magdagdag ng 2 pa. Kaya po pala hindi sila pumapayag na 4 or 6 ng isang kwarto, it's because wala po silang extrang mattress. Kasi po, hindi po pala nila ine-encourage talaga doon na magkaroon ng mga extrang tao sa mga rooms nila. Okay? Siguro po for preservation or ano, so wala po silang extra bed pala. Ang sinasabi po pala nilang extra bed doon o extra mattress na 900 sa double lamang kasi may available na agad na isang kama na good for 2 na dapat ay pangbata para sa bata. Maliwanag po mga kapatid ha. Kung hindi nyo po maintindihan, i-PM nyo na lang po ako. Ngayon, sabi namin, sister, halimbawa 6 sila sa pamilya. Alangan namang iwan pa yung 2. Hayaan mo na silang matulog doon. Sabi niya kahapon, sige po, pwede na. Pero, yun po ay walang extra bed. Kayo na po ang magdadala ng extra bed at wala na rin pong breakfast yon. Ang bayad po natin ay 600 bawat isang extra na tao. Ang kasama lang po doon ay entrance. No breakfast, no beddings. Ang gawin po natin, halimbawa daw po, at saka po, hindi ho kayo makakapasok doon ng first day nang hindi po kayo nagpalista. So, lahat po ng mga pupunta doon sa first day, yung December 2, kasama po yung, halimbawa po, gusto nyo lang maki-join sa gabi, pero lalabas din kayo. Kailangan nyo pong magsabi sa amin kasi ilalagay po kayo sa master list ng nandoon ng December 2 para hindi kayo magbayad. Oo, kasi pag wala po kayo sa listahan, pagbabayarin nila kayo on that day, tapos iba pa yung kinabukasan po ninyo. Mga kapatid ha, i-share nyo na lang po ito sa lahat ng mga kapatiran. So, maliwanag po ha, pwede na po tayong magdagdag sa kwarto hanggang 6. Kasi masisikipan na po kayo. Pero kung 6 kayo, tas may bata, it's up to you po. Pero sinasabi na po namin na pag lumampas kayo ng 6, medyo masikip na po talaga yung kwarto. Pero pwede pa rin po, sarili ninyo pong beddings, tapos 600 ang bayad, no breakfast. Ang gagawin daw po, di ba, magsasama kayo, magbabayad kayo ng 600. Mag-pre-order po kayo ng breakfast. Hindi 150 ang breakfast. Ang breakfast po nila doon, kung magkano yung amount doon. Kahapon nakita ko, may 230, may 250 na breakfast. Yung 150 na breakfast, exclusively lang po yun, doon sa mga naka-check-in. Ayokong gamitin yung salitang legally. yung laman lamang. Oo, yung eksaktong laman lamang ng queen, 2, ang double hanggang 4. Yun lang po ang merong free breakfast. Okay? Pag nag-breakfast tayo doon, magiging 230 na siya. Mga kapatid, ha? Maliwanag po ba? Ulitin natin. Ang queen bed, 2 lang talaga. 2 lang ang libre ang breakfast at saka libre yung entrance. Sa queen muna tayo. Ngayon, every dagdag nyo po sa queen ay 600 pesos without breakfast and without beddings. Pero pwede na kayong magdagdag. Kahit 6 kayo sa kwarto, pwede kayong magdagdag. Tapos po, kung pwede lang po, wag po kayong maingay doon sa loob ng na 6 kayo kasi pinakiusap lang po natin yon. Sabi niya, sige ma'am, wag lang po kayong maingay na at pwede na. Okay? Ngayon, nagdagdag po kayo. Kung queen ang inyong kwarto, nagdagdag kayo ng 4,
bawat isa po ay magbabayad ng 600 with free entrance na yon. Kung titignan mo, bali ang binayaran mo lang ay sa tulog mo, para naman yung kwarto, syempre may aircon yun at ginamit mo po yung kanilang mga lugar, ay 250 lang. Tama ba ko? 150? 150. Kasi sa 600, may entrance na po kayo doon. Pero wala kayong breakfast at wala po kayong beddings. Bring your own beddings. Sa double naman po, hanggang dalawa lang din yon na adult at saka 2 kids ang libre. Kung halimbawa po, binalitan nyo yung 2 kids ng adult, may bayad po yun ng tig 900 with free entrance and with free breakfast. At may kama yon. Dahil nga pinalitan mo lang yung 2 bata doon. In excess of the 4 na nandun sa double room, ay magbabayad na rin po ng 600 bawat isa, free entrance, no breakfast, no beddings. Ayun na po tayo mga kapatid, ha? Okay. Ngayon po, sa lahat po ng mga magbabayad na, kayo po ay bibigyan ng, kaya po magde-deadline po talaga tayo ng 15. Para po, maibigay pa, may time pa para maibigay po sa inyo ang inyong mga tickets. Ang mangyayari po kasi doon, pag binigay po namin ng ticket sa inyo, wag niyong iwawala. Ibibigay niyo po yon doon sa tao nila doon, in exchange of your ticket, kayo po ay bibigyan nila ng bowler. Yung isinusuot, hindi nyo po yung tatanggalin kahit magsuswimming kayo. Kasi pag tinanggal nyo po yung bowler na yon, sisingilin na nila kayo. Hanggat suot nyo yung bowler na yon, ibig sabihin, libre po ninyong gamitin yung mga facilities doon. Maliwanag po mga kapatid. Kaya nga po kung kayo ay magbabayad ng after 15, papaano pa po namin maibibigay sa inyo ang inyong mga bowler? December 2 na tayo, hindi ba? Yun mga kapatid, ha? Maliwanag po yung mga announcements natin. Ngayon, ang mga tents, ang mga additional tents po, yung malalaking tents, wala na pong maliit. Sabi ko, sis, wala bang pang good for 10? Kasi yun yung kulang. Sabi niya, wala na po, mahihirapan na po tayo doon sa supplier. Ang meron lang sila ay 13 tents na good for 30 packs. Ang halaga po nun ay 3,000. Sabi nga niya, sis, bakit hindi na lang po nila gawin na paghatian nila yung malaking tent ng 2 grupo? Pwede nga rin naman, kung 10 katao lang din naman po kayo, edi hati po, halimbawa po, wala kayong makausap, message nyo na lang po kami na meron po ba akong pwedeng makahati sa isang tent na good for 30, edi tig 1.5 po kayo nung sino yung grupo na yon. So halimbawa, hindi kayo abot ng 30. So kung 2 sa Nasugbo, Kalo, sabi ng Kalo, 1 lang. Mag-decide na po kayo mga kapatid, ha? Kasi unahan na lang po ito. Ang Mendez, hindi ko alam kung nagsabi yung taga Mendez. Ha? Hindi, yung Lipa, nakakuha sila nung yung 50 good for 50 yon. So, ganun po ang mangyayari. Kung siguro kalahati na lang ang magiging available doon sa 13 na yun po kasi kukudin na ng ibang outreach. Ngayon, hanap po kayo ng kahati ninyo. Or sabihin nyo sa akin, sister, magbabayad po ako ng kalahati. Baka sakaling may magtanong pa ng another kalahati, edi tig 1.5 po kayo. 30. Ang isa, okay. Sa paniki,
magsabi na lang muna kay Brother Butch ha, para lagyan na. Kasi 13 lang po yun. Kaya yung mga wala pang tents, mga kapatid, mag-usap-usap na po kayo. Para kumuha na rin po kayo nung tents na yon. 13 lang po yun. 3,000 po yun. Kung may kahati kayo, 1,500 lang po yun. Parang 100 lang nga per head. O, sa mga taga-paniki, kinuha na daw po muna kayo ni Minister Ed. Kayang-kaya naman nila yan. Marami rin sila doon. Taga-paniki, Tarlac, kuya po. 30 katao ang pwede. Ngayon po ha, mga kapatid ha. Ngayon kung meron po kayong mga questions, pagdating po sa mga rooms, PM na lang po ha, mga kapatid, para maging maliwanag po yung ating pagpunta doon. Again, if you wish to go there ng December 2, inform us para po mailagay po kayo sa master's list. Ang December 2 Saturday, no entrance fee. Pero kailangang mag-register po. Tama. Okay? Para hindi po kayo magbayad ng 2 beses. Kailangan ma-register po. Okay? Thank you, Lord. Batiin na muna natin yung ating mga may birthdays. Today is your birthday. Ganon. Brother Antonio Manigbas. Brother Luis Tison. Brother Raleigh Hernandez. Brother Eman Gelido. Ba si Eman? And Brother RJ Isabella. And belated happy birthday po kay Brother Richard. Aba, si Brother Richard pala, birthday. Brother Richard, sunod na dyan ang ano. Hanap nyo nga ng girlfriend, si Brother Richard. Joke no. Sige, happy birthday, Brother Richard. Belated happy birthday. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At sabi nga, good morning, Philippines. Good morning, Comfy. At naway kanina po ay narinig niyo po yung final announcement. At naway maging maayos na po lahat. Thank you, Lord. Simple. Yan, thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Pastor Rafi, nakabati na tayo. Oo nga. Nakabati na kami. Yeah, thank you, Lord. Anyway. Ngayon po sa araw na ito, itong ating pag-aaral ay... nga pala, hindi pa tayo nagdarasal. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa malayang oras, sa pinagkaloob niyo po upang gamitin kami, aking kapatid, si Pastor Simple, O Lord, upang maging mouthpiece mo sa araw na ito sa iyong mga pagtuturo. Kami po ay maging pagpapala sa lahat, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. So, alam niyo po, kung nasusundan niyo po yung ating pag-aaral for the past 2 weeks, tungkol dun sa prayer ni Jabez. Last week, ang pinakasentro, yung panalangin niya, Lord, bless me. At kahapon naman, ay ang kanyang panalangin ay enlarge my territory. So yung ating pong pag-aaralan ngayon ay yung salitang influence o level of influence. Ngayon, balikan muna po natin yung naganap kahapon para mas maging malinaw po doon sa prayer o request ni Jabez na sinabi niya, enlarge my territory. Pag binasa niyo po yon doon sa Chronicles chapter 4,
Sa unang tingin pa lamang po, pag tinignan mo siya, para bang yung prayer talaga ay si Jabez, he was talking about material things. Pero pag nagkaroon po kayo ng deeper study spiritually, wala pong kinalaman ang material things dun sa request ni Jabez. So yung sinasabi niya po na prayer ni Jabez na enlarge my territory, siya ay mas concerned or more concerned sa tinatawag nating about making impact. So more than influence po yung kanyang hinihiling. So pag sinabing impact, ito ay the force of impression of one thing or a significant or more major effect. So ibig sabihin more than influence yung hinihingi rito ni Jabez. So hindi lamang po yon si Jabez, ang prayer niya that God would enlarge the territory of his heart. Heart po ang kanyang prayer, hindi yung territory na tinatawag nating lupa. Hindi po yon. Kundi yung kanyang puso ay palawakin ng Panginoon para sa gayon, ang kanyang layunin ay to reach others for the sake of the gospel or for the sake of God's kingdom. Yun po yun. Kaya nga minsan, nagagamit itong prayer na ito sa maling pamamaraan. Nakala na marami ay increase my territory, increase my material things. Hindi po yun. Kaya doon tayo nagkakaroon ng problema. So sinasabi nga po, he wanted to reach others for the sake of God's kingdom. Ngayon, binanggit po rin dyan, kasi sinabi ko nga po na hindi ito tungkol sa material things, bagamat konti lang naman po ang paliwanag kay Jabez, pero doon sa mga naunang scripture, binanggit po doon, but he was more honorable than his brethren. So yung sinasabi po dito na more honorable than his brethren ay hindi dahil sa siya'y inonor o pinuri ng mga tao o by the nation, pero kaya sa tinawag na the most honorable person because his heart was toward God. Parang si David, whose heart is after God. Yun si Jabez. So ang puso niya is toward God, and he honored the God of Israel and called upon his name. Kaya inonor siya. So hindi lamang po yun, si Jabez ay meron siyang uri ng pananampalataya and he lived a life to serve God by doing good for others or to others. So yun ang puso niya na talagang committed siya na gumawa siya ng mabuti sa kapwa niya. At hindi lang po yun na si Jabez din more honorable than his brothers because it's how he lived. Kung paano siya namuhay. At kaya tinawag na honorable, nakita sa kanya ang buhay ng isang tao na kung saan ay submitted and committed sa Panginoon. Yun ang kailangan natin ngayon, di lang sa mga panahon ngayon, sa madarating pang panahon, kailangan natin na isang tao committed, dedicated, devoted to God alone. Kaya nga lang minsan nahahaluan ito ng mga bagay na hindi tama. Kasi kung titingnan niyo po ang mga pagtuturo sa Bible, hindi naman sinasabi ni Lord na masama ang riches. Pero napakaraming beses nagbibigay ng warning si Lord when it comes to riches and material things. So ba't siya nagbibigay ng warning doon? Alam niya may danger. Kaya ang kanyang panawagan ay isang buhay na committed to God. At never po, na huwag tayong magkakamali, na ang ating magiging batayan na talagang blessing ay yung blessing na material. Hindi po yun. Kapatid, baka magkamali po tayo dyan. Hindi yan. Now, based kay John Maxwell, kasi kay John Maxwell po, ang definition niya ng leadership is influence. Yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Dahil kahapon,
naibiginisteria, one of the meaning ng territory is influence. Pero sabi ko nga po, more than that, dahil kasi yung word na impact, mas nakaka-impress o nai-impress ang paligid doon sa kanilang nakikita. Now, so sabi nga ni John Maxwell, ang leadership is influence. Hindi lang po yun, sinasabi niya that everyone has some level of influence. Lahat tayo. Pero ang problema, anong uri ng level of influence meron tayo? Ngayon, tingnan natin po, based kay John Maxwell. Kaya sinabi niya, that's why si John Maxwell points out that everyone is a leader. Lahat tayo, in a very small, natin, position, ang bawat tao is a leader. Ngayon, so sinasabi niya na, but just because you have influence doesn't mean you're a good leader. Ito yung medyo delikado. So hindi ibig sabihin na ikaw ay mayroong impluensya, hindi ibig sabihin isa kang mabuting leader. Amen, mga kapatid. Kasi lahat kami merong impluensya eh. So yan ba magiging patay natin? Ito leader ito kasi ang laki ng influence niya. Tingnan natin yung sinasabi ni John Maxwell. Now, there are 3 basic truths about influence. 3 basic truths. 1, everyone has influence. Lahat tayo. Walang tao, walang impluensya. Lahat tayo, mga kapatid, meron yan. So, ang buhay natin, our lives, shape the people around us. Tayo. Nagiging part tayo kung paano natin hinuhumog ang mga tao sa paligid natin. At sinasabi nga ni John Maxwell, in a very profound ways. Pag sinabing profound, masyadong malalim yung ating level of influence na nagmo-mold sa paligid ng mga tao. Ngayon, whether we intend to or not, we affect others through by our influence. Nakaka-impluensya tayo. Ayon sa gusto natin, sinadya mo man, nakaka-impluensya tayo. Kaya nga pag tinanong mo yung paligid, iba-iba pong personality eh. Iba-iba yung impluensya na nagagawa ng bawat tao sa kanyang kapwa. Ngayon, it's up to us ngayon, tingnan natin anong uri ng pamumuhay na nakikita natin sa paligid na nag-i-impluensya sa atin. Yung ba yung masipag? Ito ba yung tamad? Ito ba yung paano nga ba? Depende kung ano yung ina-adapt mo eh. Kung ano yung iyong ina-allow na ma-impluensya ng buhay mo. Dahil binigyan tayo ni Lord ng ano. Pangalawa po, we choose the nature of our influence. Tayo pumipili nun eh. So si John Wooden, sabi nga, sinesearch nga po, sino ka si John Wooden? But anyway, binanggit siya ni John Maxwell, maaaring kaibigan niya ito o part ng ministry. Sabi niya, si John Wooden says, there is a choice you have to make in everything you do, which is totoo. Sa lahat ng ginagawa natin, we have the choice. Ngayon, so keep in mind that in the end, the choice you makes you. Ulitin ko po. Sabi ni John Wooden, there is a choice you have to make in everything you do. So keep in mind that in the end, the choice you makes you. Yung pinili mo. Sino ngayon ang pinili mong gustong i-imitate? Yung bang masipag o si tamad? Si laging nakikita o si tago ng tago? Depende sa'yo, nasa yung choice kung sino pipiliin mo. Kaya nga malaki po ang factor o influence nating lahat sa bawat isa. Ngayon, ang choice ngayon, nakadepende sa atin, sino ang pipiliin mo na i-imitate. At sino ang taong naka-influensya sa'yo para ngayon maging mabuti kang tao. Kasi minsan nagkakamali tayo ng pastor simple no? Yung ginagaya. Kasi minsan gaya-gaya ang tao eh. Pero tama ba yung ginaya mo? Baka mali.
So pag-aralan mabuti. At pangatlo, the basic truths about influence, we have to work to earn the influence we desire to have. Sabi nga, we have to work to earn the influence we desire to make. So ano ba yung gusto mo na maging ikaw pipili? Now, ito yung binabanggit ni Sister Rhea kahapon. Kanina binanggit niya muli po ito eh. The size and strength of our influence depend upon our effort. Kung gusto mo yung maliit, maliit ka. Kung gusto mo yung malaki ang maging influence mo, humayo ka. Kung ayaw mo naman, diyan ka na lang, ay diyan ka na lang. So tayo po yung pipili eh. Sino ba yung mga taong gusto mong maabot? Yun ang pinaka-main goal natin. Kaya kaninang po, isa sa mga meaning ng impact ay yung kung ganong karami ang gusto mong ma-influensyahan ng buhay na meron ka. And that is, ito yung tinatawag na bagong buhay mula kay Kristo. Tayo po yon. So, hindi lang po yon. No one leads, ito po yon. No one leads well without passing the price of discipline. Yung discipline, kailangan po natin yon. Ikaw ang gagawa nun o tayo ang gagawa kung paano mo didisiplinahin ang sarili mo. Di po ba? So wag natin hintayin, anyway, God will change me. Hindi po ganun yon. Kasi si Lord, sinabi niya, ito yung pamamaraan para sa atin to be changed, to experience the new life. It's up to us ngayon kung a-adaptin natin yung sinasabi niya. At isa mga po sa mga factor na kailangan natin, kailangan maging disiplinado po tayo. At tayo ang gagawa nun. Hindi po para anong oras ka dumadating pag fellowship? Alas 9 na, alas 8:15 ng fellowship eh. So how do you discipline yourself when it comes to fellowship? Sa lahat ng bagay, ikaw gagawa nun. Di gumising ka na maaga, gawin mo dapat mong gawin, magluto ka, maglaba ka na maaga, but see to it, yung ating, sabihin natin na pag-usapan, ay gawin natin. Kaya yung topic nila, Pastor Fred, Sister Nilda, di ba sabi doon, pamuhay mo. Alam niyo po, malapit na yung ating anniversary, I think 3 weeks from now, na-celebrate na natin ang 42nd year. For the past 42nd year, sa palagay niyo po kaya, ano ba ang kailangan ng ating komunidad? Kailangan pa ba natin maraming heavy teachings? Kailangan pa ba natin yung mga ganyan? Alam niyo po, ang kailangan natin application. I-apply na. Pero ang tagal, no? Basta simple, 42 years. Parang tagal namang i-apply. Ngayon na tayo na i-apply po natin yung natutunan natin for the past 42 years. Maaring sa iba, 20, 30 years. Pero sa amin po, mga manggagawa, almost 42 years, time na i-apply na natin to. Kaya nga yung word discipline, parang hanggang kailan tayo matututong maging disiplinadong tao? Sa buhay, sa kilos, sa gawa, sa lahat ng bagay. Ngayon, so hindi lamang po yun, as we push ourselves to grow and learn, we enlarge our sphere of influence. Pag sinabi pong yung push, sa akin, mas magandang salita is intentionally. Sadyain nating lumago, sadyain nating matuto for us, may spread natin yung ating level of influence. Kasi hindi mo na pwedeng hihintayin pa, hindi na po. Siguro ang kailangan natin ay sadyain na natin gawin na lumago. Amen, mga kapatid. Hindi na pwede yung maya-maya, bukas-bukas. Ngayon na, gawin mo na. Ngayon mo na. Huwag ka na mag-isip pa. Now, sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16, ito po ang nakalagay. You are the salt of the earth, but if the salt becomes tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything,
except to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. Isipin nga naman natin, kung yung salt mula ng alat, ano ba ang silbi? Pag sinabing wala ka ng alat, wala ka ng influence, iba na yung na ipaparating natin sa ibang tao, hindi na yung new life o hindi na si Christ, kundi ang naihahatid na natin is the old nature. Di po ba? So sabi nga po, siguro it's time, no? Maaaring every time kailangan talaga naroon tayo ng time of self-assessment. I-assess natin yung ating sarili. How far have I grow? Asa na nga ba ako? Baka nandoon na naman sa basic, bumalik na naman sa old nature. Ano yung nature na nag-ooperate sa atin at this very moment? Di ba dapat yun yung nature na po? Pero bakit tayo, pinapahintulutan natin, yung ating old nature ang siyang nakikita sa atin ng tao? Hindi po dapat yon. Now, take note nyo po ito. Ito yung kay John Maxwell. Sabi niya, the broadest you can take, your circle of influence will come when people under you being developed personally. So titingnan natin yung level of influence natin. Yung bang taong ating kinasasakupan o sabihin natin na na-assign sa atin, nade-develop ba sila personally? Ano yung development nila? Saan sila na-develop? Spiritually? Materially? Na-develop ba yung kailang commitment to live a life under the guidance of the Lord o to live a life na makamundo? Tayo, tingnan natin, ano ba yung ini-impluwensya ko dito sa taon to? Ano ba yung itinuturo ko sa kanya? Ano ba yung nagiging halimbawa ko sa kanila? Pangalawa, sabi niya, the most people are going to be drawn to your influence when they realize that not only do you have the position. Minsan, yung impluensya dahil sa position, natatakot kaya ginagawa. Then, not only you're doing right things that make them want to follow your lead. Maring, kasi ito, taong to, ginagawa nito, tama kaya sa kanya ako susunod sa akin. Pero, sabi, not only you are producing fruit, para ito, pag pumunta ito, may bunga ito. Pero, but they are seeing, not only you are producing fruit, but they are seeing development in their own lives. Kasi meron po mga taong sumusunod because of the position. Parang, takot kasi ako naku, papagalitan ako niyan. So, hindi po ganoon yon. Hindi dahil sa, itong taong ito is doing the right thing. Tama yung ginagawa niya. Susunod ako dito. O kaya naman itong taong ito, pag pumunta, ang daming napuproduce. Parang mapaaganda nga po, no? Pero ang talagang kailangan makita natin, na-develop ba yung kanilang buhay? Alam niyo po, ang pinakamainam, sa akin po, no? Hindi ako after sa quantity. After ako sa quality. Maaring malaki, maraming tao, pero yung quality ng kanilang buhay, kamusta? Nadala ba kay Lord? O iba na ituro natin? Mahalaga po yung quality, yung uri ng tao. Maring ito lang ang aking nadala. Pero yung 5 yan, change lives. Alam niyo sa Nasugbo, wala po kami masyadong nabubuksang prayer meeting. At naging tanong ko yun, nagkaroon ako ng self-assessment. For the past 3 months, ano na ba ang accomplishment? Merong isa,
Sister Elsie Rolio na taga ibang church. Nagpaalam po siya doon sa kanyang pastor at siya'y bumalik sa ating grupo. Tapos, tinitingnan ko na lahat, ba't wala? Until meron pong manugang si Sister Josie, at siguro one of these days, may luluwas ko itong, sabi ko nga, pinamagatan ko silang the manugangs of the Gilidos. Itong apat na ito, grabe po ang transformation nito. Grabe yung kanilang, yung conversion, lalo itong isa, lately, Sunday, Saturday, at kapon, Sunday, Saturday, nag-witness siya. Lahat kami nagulat sa conversion niya. Para bang, wow, malayo siya sa Panginoon, talaga napakalayo niya. And here she is, nagpo-proclaim siya kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. So ang dami pong conversion nangyayari ngayon doon sa Nasugbo. Nakakatuwa. Hindi sila quantity, hindi sila marami, but the quality ng kanilang buhay nagkaroon ng changed lives. Nakakatuwa, mga kapatid. So dito rin po sinasabi, they see that the gift of God in them is being developed and brought to a place where they can be effectively in influencing the lives of others. Yun po yung mahalaga na yung bawat gift, yung level of influence, na-stir up. Na-stir up yung mga gift. Kaya doon po sa Nasugbo, nakakatuwa. Kasi halos, kaya na nilang i-handle ang fellowship para bang pwede na po ako maupo at sila'y panoorin sa conversion na nagaganap doon sa mga families po doon. Nag-MC na sila, nagbibigay ng words of encouragement, umaawit, lahat sila. Nakakatuwa. Kaya sabi ko, Lord, nakakatuwa naman itong accomplishment na hindi sila quantity, hindi sila marami, but look at their lives. Tingnan mo yung buhay nila, paano nila i-commit, paano nila i-devote in kanilang time sa lahat, na laging nandun pag nasa practice and everything. Nakakatuwa. Kaya tayo nga po, tingnan natin yung level of influence natin. Kamusta na yung mga tao sa paligid natin? Di po ba? Parang nga, sabi nga, it is a time na po na magkaroon tayo ng self-assessment. I-assess natin yung level of influence. Saan ko dinadala ang mga tao? Sa Panginoon ba? O saan nga ba? Tayo lang po nakakaalam, no, mga kapatid. Kaya how I pray, no, katulad nga ni Jabez, yung prayer niya, enlarge my territory, na hindi po ito tungkol sa lupa, but he was talking about his influence na marami pang tao madala sa kaharian ng Diyos. Dapat ganun po tayo. Wala tayong mga hidden agenda, personal, sabihin natin, ambition, kundi ang ating ambition is to bring people to Christ. At gagamitin tayo, at number one po yan, yung ating buhay na merong transformed life. Amen. Ngayon, bigyan ko na po si Pastor Simple dahil nasa kanya po yung pinakatungkol sa transformed life. Yeah, Pastor Simple. Yan, thank you Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Bago ho ako magpatuloy, nais ko muna basahin ang mensahe ng Panginoon dito po sa 2 Korinto, Kabanatang 3. Basahin ko po itong mga talatang 1 hanggang 3. Akala ba ninyo'y pinupuri naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. Maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng mga tao. Ito po yung mensahe ng Panginoon. Alam nyo, pag tiningnan ho natin itong background ng 2 Corinthians 3, ano po ito para bang noong mga panahong yon, parang naghahanap ba kay San Pablo ng mga papel? Ano ba yung palatandaan talaga ng ng mga yung ipinipreach ninyo na yan ay katotohanan? Pero napakaganda po, sabi nga doon sa binasa natin kanina,
ano daw po yung rekomendasyon diyan. At ang rekomendasyon po diyan yung makita, parang tayo sa panahon ho natin ngayon, ano po ang naging rekomendasyon sa atin ng Word of God. Mula ho nang tayo ay mag-aral ng Word of God, nabago ho yung buhay natin. 'Di ba? Dati hong ano ba ang tawag to, punong-puno ng bisyo. Ngayon po ay hindi na. 'Di ba? Yan po yung rekomendasyon, yan yung mga katunayan na talagang yung salita ng Diyos mula nung ipalaganap, ito po ay nagkaroon ng buhay. Kaya nga po ang sabi diyan ni San Pablo, wala kaming maipagmamalaki. Sabi diyan, wari ba ninyo ipinagmamalaki namin ng aming sarili? Hindi. Ang ipinagmamalaki namin yung ginawa ng Diyos sa aming buhay. Ganon din po tayo sa buhay natin ngayon. Lagi naman po natin sinasabi, katulad nga isinisir ni Pastor Rapi, di ba sa buhay natin, talagang yun na po yung layunin natin ngayon. Na yung nasa buhay na binago ni Lord, maibahagi natin sa ating kapwa. Di po ba? Unang-una sa mga mahal natin sa buhay. Ngayon po, ito nga hong pag-aaral na ito, ang naging title ko nga po dito ay pinamagatang kong A Ministry Recommended by God. Bakit po? Alam naman natin na sa panahon natin ngayon, talagang sa buhay natin, hindi ho, ano ba ang tawag yan, ang inaasahan no sa atin ng Diyos napakataas. Ibig sabihin, di ba, kaya nga misa, pag sinasabi na tatanda ko nga ho ng mga unang panahon pag may nagtatanong nga anong gawain mo ngayon? Ay ano lang, manggagawa lang. Di ba? Parang nilalang lang natin, hindi ho pala. Yan po pala yung napakataas na yan. Kaya nga po dito, sabi nga sa Isaiah 43:7, ano po ang sabi diyan? Nilikha tayo ng Diyos para tayo magbigay karangalan sa Kanya. Kaya yung buhay natin po ngayon, ano pala, pahalagahan natin. Ibig sabihin, maging proud tayo, di ba? Parang minsan, parang wala naman tayo para, para walang kabuhay-buhay ang buhay. Pero ngayon po, salamat sa Panginoon at nakikita natin kung ano po ang ginagawa. Sa buhay natin, sabi nga doon ng isang manunulat, sino nga ba yung si John Piper? Sabi nga niya doon, God created us to live with a single passion. Sabi nga, nilikha daw po tayo ng Diyos para sa mamuhay ng may, sa Tagalog nga, yung isang simbuyo daw po ng damdamin. Ano yung simbuyo ng damdamin na to glorify God, nabigyang karangalan ng Diyos. Di po ba? Kaya alam nyo, pagka pala ang tao ay hindi gumagawa ng karangalan sa Diyos, nalulungkot pala ang Diyos. Pagka yung buhay ng tao ginagamit lang sa hindi tama, nalulungkot pala si Lord. Ang pagkakala lang ho sa atin ni Lord, to glorify God by enjoying and displaying His supreme excellence. Naku, talaga namang po sa buhay natin ngayon. Ako nga, masasabi ko po, di ba, parang nung hindi ko po kilala yung mga ganitong gawain, parang hindi ko rin pinapahalagain yung buhay ko, para bang iniisip ko, basta mamumuhay na lang ako ng sarili ko, pero hindi pala Yung pagkakala lang pala sa atin ni Lord, napakataas pala. Kaya salamat po kay Lord at ibinigay sa atin. Kaya ano pong ibig sabihin niyan? Sa madaling salita po, tayo nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kahusayan. Kaya dapat makita sa atin yung kahusayan. Ano po yung kahusayan? Hindi yung lagi mo sinasabing magaling ka. Diba? Minsan may mga taong parang yung kanilang ginagawa, parang hanggang doon na lang. Pero pwede pala nating i-improve pa, parang yung pag-aaral nga isinisir ni Sister Ria kahapon. Yung enlarge my territory. Hindi lang pala sa pera. Ibig sabihin, kinakailangan na, Lord, ano po ba yung magagawa ko pa para sa paglilingkod para sa inyo? Yung po, naging ko rin po sa buhay yun Diba? Kaya minsan, may mga taong parang humihinto na lang sila doon sa kanilang pag natapos ko ito, hanggang doon na lang. Kaya nga po doon sa Genesis 1:26 hanggang 27, ang sabi po dyan, nilikha po tayo ng Diyos ng kanyang wangis, na katulad niya. Kaya nga, lalo-lalo na tayo mananampalataya, maipagmamalaki ho tayo ng Diyos. Pwede po bang tingnan ninyo inyong katabi? Yan maipagmamalaki ho ng Diyos ngayon yan. Di po ba? Na tayo ngayon, nalaman natin na tayo kawangis ng Diyos, ang pagkakalika sa atin ay napakataas, kaya anong gagawin natin? Lahat maka-Diyos. Magbibigay kaluguran sa Kanya. Kaya hindi lang po yan. Dahil sa atin, nalaman natin to, sa ating pakikipag-unahin sa Kanya, sa 2 Corinthians 5:17, ano po ang sabi diyan? Tayo ay nagkaroon ng bagong pagkatao. Tayo ay ang dati nating buhay ay binago ni Lord. Ang dating buhay na walang na walang kabuhay-buhay, ngayon walang saysay,
Ngayon po, salamat kay Lord, ay may saysay na yung ating buhay. Dating buhay na pinupuno sa pag-aalala. Dating buhay na pinupuno sa ano kaya ang mangyayari sa ganito. Paano kaya yung kinabukasan ko ay nabasa ang Bible. Ang sabi ng Bible, sapat na lang sa bawat araw yung suliranin. Tingnan po ninyo, kaya basahin natin yung Bible natin para maraman pa po natin kung anong pinapahayag ng Diyos sa atin. Hindi lang po yun. At dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya, kung tayo man po'y nabubuhay ngayon, sa Galasa 2:20, ano po ang sabi dyan? At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa akin. Kaya iba na po ngayon yung ating layunin sa buhay. Ang layunin natin ngayon sa buhay, makapamuhay tayo ng tawag dyan, nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Kaya nga sa panahon natin ngayon, nalaman natin yung lahat ng sinasabi ng Word of God na, oo nga pala, yung buhay natin, dapat yan igagamitin sa pagpupuri kay Lord. Tandaan po natin yung mga ilang bagay. Una, we are called to ministry. Sabi dyan, ano man po yung ating trabaho, ano man po yung trabaho natin, ano man po yung edad natin, ang sabi dyan, bilang mga Kristiyano, tayo po itinawag sa isang gawain. Ano po yung gawain na paglilingkod kay Lord? Di ba kaya nga lagi natin sinasabi, ano ba yung gawain natin ngayon? Ano man yung gawain ibinigay sa atin ni Lord, sabi nga, lagi nating isa-isip na yan ay para sa gawain para kay Lord. Di po ba? Kapag lahat ng ginagawa ay para kay Lord, di ba? Hindi, halimbawa, kahit mahirap mang gawin, magiging magaan din. Ginagawa natin kay Lord. Kaya minsan marami mga taong nababagot sa buhay. Minsan, ano ba naman yan? Paggising sa umaga, gawain ganito. Di ba? Pero salamat po kay Lord. Tayo ini-enjoy natin. Tinan po niyo inyong mga katabi na katabi niyo ngayon. Di ba? Ang sasaya. Ini-enjoy yung gawain na ibinigay ni Lord kahit mahirap. Simple, sabi po dyan pinakita sa atin ni Lord dyan para po sa ministry. Pangalawa, God has a purpose in our life that will further His kingdom. May layunin po ang Diyos sa buhay natin upang kasama tayong maitaguyod at mapaunlad ang Kanyang kaharian. Sama-sama po tayo. Di po ba? Sama-sama tayo para maitaguyod po natin ang kaharian ng Diyos sa bawat pagsasabi natin. Alam nyo, yung pagka Tuesday po, yung prayer meeting namin sa Cramsis, kina Ninong Bernie, alam nyo, nakakatuwa. Alam nyo ba ang nag-a-attend doon? Pinakamababaho, mga 50. Tapos, ang napapansin ko pa, alam nyo, yung mga nagsishare, alam nyo kung yung mga first time, siya yung tinatawag na mag-share. Di ba? Sabi ko, kaya ang kagabi, nasabi ko sa kanila, alam nyo, mapalad nga ho kayo. Dahil kayo ay natatawag ng Pero kami dati, hindi naman ako natatawag dahil kami lagi nagtatago. Di ba? Ibig sabihin, salamat kay Lord at yun ang layunin Kaya hindi matawag, lagi nagtatago. Inaabangan lagi namin yung mga, yung word na, dahil takot mag-share Pero salamat ho kay Lord. Nakita natin na tayo ngayon, ipahayag ho natin ang ipahayag yung Word of God. At yung pangatlo, pursue the excellence. Diba? Pag sabi do, pag sinabing excellence, yung ating pag sumakita nating maging mahusay sa ministeryo ng Diyos. Di po ba? Minsan marami mga tao nga, katulad ng sinasabi natin parang humihinto na sila. Di po ba? Parang natatanda ako nga nung mga unang panahon Di ba? Nung pagiging manggagawa, parang pagkatapos sa isang prayer meeting, saan pa? Di ba? Parang mahina pagkatatlo, saan pa kaya may sunod? Ay nga, ipagkatapos ng isa, sana wala na. Para hindi na ganun Di ba? Ibig sabihin, kinakailangan yun, laging yung bang nagpupursige. Sabi nga dyan, yung nakapaloob dyan, step up on the road of excellence. Laging may ginagawa para maisakatuparan yung lalo-lalo na po sa ministry. Run the race. Di ba? Yung laging tumatakbo. Hindi laging naglalakad. Exercise. Obtain the prize. Di ba? Yun naman po ang layo din natin yung prize nating manggagawa? Di ba? Tayong lahat naman nananampalataya na ang madala natin yung mga mahal natin sa buhay. Di ba? Kay Lord. Di po ba natutuwa ba kayo? Pagka yung mga mahal natin sa buhay, nahahayuhan natin ng Word of God. Di ba ganun yung katuwaan natin? Kaya sa atin nung pang-araw-araw na buhay, talagang masasabi po natin. Kaya nga pag sinabing excellence, itong pagiging mahusay. Yung pag sinabing pagiging mahusay, po ito Yung pag-ibayuhin pa, pa yung kaya kong magawa.
Di po ba tandaan natin, ganun talaga kay Lord. Pagka lagi mong layo, Lord, ano pa yung dapat kong magawa para mapalago ang gawain sa Panginoon? Di po ba? Hindi yung parang, kaya nga humisan, di ba? Marami hong mga tao na pag natanggap na po yung kanilang hinihingi, humihinto na sila. Pero hindi pa ho pala dapat ganon. Dapat tayong mananampalataya, nagsusumika pa tayo para kaya nga sabi nung binasa natin kanina, ganun kahalaga yung buhay natin ngayon na kinakailangan makita ng maraming tao na mula nun tayo ay sumunod sa Kanya. Ito na ang rekomendasyon sa atin ng salita ng Diyos na tayo na bago yung buhay natin, na iba yung pananaw natin sa buhay, na dati parang ano bang tawag doon? Parang yung pamumuhay nga na parang hanggang dito na lang. Pero ngayon po, naroon yung ating pananaw sa buhay na, Lord, gusto ko po, marami pa pong mga tao na madala sa inyong kaharian. At yun po ang layunin ng Panginoon sa atin, di ba? Yung pangako naman ni Lord sa atin sa Daniel, Daniel 12:3, ang may pagkaunawa at umakay sa marami. Ano pong sabi? Magniningning daw po na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Nakakita na ba kayo ng tala sa langit? Ganon daw pong kaliwanag, di ba? Kaya sa buhay natin ngayon, yung Ministry of Excellence na binabanggit dyan, lumakad tayo patungo sa Diyos para lubusan nating makilala yung kadakilaan ng Diyos. At salamat to sa grasya ng Panginoon. Nakikita natin na kung gaanong kahalaga yung buhay na ginagawa saan. Naiiba ho yung pananaw. Di ba? Parang ako rin, pagbabalikan ko yung dating buhay, nakala ko hanggang doon na lang ho ako sa bundok. Akala ko mamamatay na lang ako na nag-aararo. Akala ko mamamatay na lang ako ng ganong buhay. Pero hindi po pala. Ang Diyos pala may maganda panla. Hindi hanggang doon lang. Pag sumunod ka kay Lord, kung nakinig ka sa Kanyang salita, meron pa pala siyang ipagagawa. Kaya nga po, di ba, lagi nga sinasabi sa atin ni Lord, bawat sitwasyon ng buhay natin, may itinuturo si Lord. Iinom tayo ng kape, may itinuturo din si Lord. Di ba? Kumakain tayo, may itinuturo si Lord. Paggising natin sa umaga, nangungusap na sa atin si Lord. Ano ang pangungusap sa atin ni Lord? Pag nagising tayo ng umaga, ibig sabihin, pasalamat ka't ikinagising. Diba? May mga tao minsan hindi na nagising. Diba? Yun po nabigyan natin ng kahalagahan ngayon ng buhay. Kaya napakaganda ng buhay natin ngayon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At ang panghuli po, yung sabi ito, pang-apat ay, we are the epistles of Christ. Doon sa 2 Corinthians 3:3a. Ang sabi po dyan, tayo daw po ang maliwanag na sulat ni Kristo na binabasa ng mga tao. Kaya tingnan po ninyo, tayo pala yung tingnan po nyo, ang mga tao nga, hindi naman sa panahon ngayon, hindi naman ho nila binabasa ang Bible Ang binabasa nila ngayon yung mga taong may dalang Bible. Tingnan ko nga yung buhay nila kung nabago na. Pero salamat na lamang po. At tayong lahat na nakakilala kay Lord, nabago yung buhay natin. Amen. Nabago. Di ba dati, parang napakasuplado. Ngayon, kaunti na lang. Dati suplada, kaunti na lang din. Di ba? Ibig sabihin, may malaking pagbabago sa buhay natin. At ngayon po, ang napakaganda, talaga namang iba yung ginawa sa atin ni Lord na sa pang-araw-araw nating buhay, hindi tayo humihinto. Hindi ibig sabihin, halimbawa, nagkamali tayo. Yung sinasabi dito, yung paghinto, hindi yung halimbawa, di ba, minsan may mga taong, ayaw ko na nga dyan. Ako na may lagi pa rin nagagalit. Ang dami nakakakita sa akin. Hindi pala. Pag huminto ka doon, hanggang doon ka na lang. Di po ba? Kinakailangan nagpapatuloy. Di po ba? Hindi, ayaw ko na nga dyan. Ako'y madamot pa hanggang ngayon. Di ba? Magpatuloy ka lang. Di ba? Ngayon, mapagbigay na ho tayo lahat. Mabait na tayo. Natutunan po natin sinasabi ng Word of God. Dati malungkutin. Abay, dati ngayon po'y masayahin na. Ibig sabihin, hindi tayo huminto. Di ba? Natatanda ko nga nung mga unang panahon, noong po sa aming lugar. Akala namin tuwing anniversary po ng Kalo. Alam nyo ba tuwing na lang anniversary ng Kalo, tag-ulan? Ay kami ho ang taga-igib ng tubig. Naku, kala ho namin hanggang ganun na lang. Pero ngayon, thank you Lord. Ngayon pag nag-anniversary, hindi na nag-iigib ng tubig. Di ba? Umuulan na, may sound na. Umuulan na pala. Ibig sabihin, hindi na nanatiling gano'n, kinakailangan may,
hindi nagtatapos sa ganon. Laging may magandang gagawin ng Panginoon. Kaya yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, ano ang sinasabi pa sa atin ng Panginoon? Tayo, sa ministry na binigay, ang sabi nga dito, kaya nga itong 2 Corinthians 3, ang tawag nga dyan tayo yung mga ministry na binigyan dangal ng Diyos. Tingnan po nyo, pag sinabing dangal, ganon tayong pinapahalagahan ng Diyos. Na tayo ngayon, katulad nga dyan, kaya nga sabi ni San Pablo na ang pananampalataya ng mga taga-Korinto ay dalisay. At ano daw po, dalisay at tunay. Diba? Hindi lang yung mga taga-Korinto. Ang mga taga-Kompiring, dalisay at tunay ang pananampalataya. Yung buhay na nasa atin ngayon. Di po ba? Kaya nga po yung salita ng Diyos na nasa puso natin, iyan na po yung katibayan na tayo yung mga taong ginagamit ngayon ng Panginoon na dahil sa ating pagpapatuloy na maitaguyod natin yung layunin na ipinagkatiwala sa atin ni Lord, yung mga gawain, ito na po, ano man na nagaganap sa buhay natin. Laging merong pagpapala. Kaya nga ang pinakahuli, ang ministry commended by God ay ang ministeryong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Totoo po. Diba? Sabi diyan, alin daw po yung ministry niyan? Yung ginagabayan ng Diyos. Tayo po yun. Ginagabayan ng Diyos. At yung pangalawa, ano pa po yan? Ang ministeryong buhay na patutuo ng Diyos. At ito po ay nakikita sa atin ngayon. Awat grasya ng Panginoon sa atin ng pagpapatuloy, sa pagtupad, sa mga ipinapagawa sa atin ng Panginoon po. Kaya nga, di ba, kung mapapansin natin yung mga pagtuturo natin, pinapalawak na yung ating teritoryo. Diba? Territory natin pinapalawak na ni Lord. Diba? Kaya nga ngayon, tinan po ninyo, lalong lumalago ang gawain ng Panginoon sapagkat lahat po tayo ay ginagamit ng Panginoon para patuloy na maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam mo ba, so simple na alala mo yung mga binabanggit na mga miligaya nun. Masagi yung sinasabing, tayo ang mga the walking Bible. Pag iniisip mo, ano kaya ibig sabihin ng walking Bible? Parang kunin mo literal, yung Bible naglalakad. Of course, hindi naman yun. So makikita natin na kaya sinabing walking Bible, nabanggit nga ni Pastor Simple, tayo yung, kumbaga, tao na kung saan nakikita at binabasa ng maraming tao. Minsan, nagagalit tayo pag tayo napupuna, napapansin. Well, hindi natin mayaalis sa kahit sinong tao dahil napakataas ng kanilang expectation kapag binanggit na ikaw isang Kristiyano. Napakataas. Para bang almost perfect ang tingin nila sa ating lahat. Kaya tayo ay pinapaalalahanan na kaya tinatawag na written with ink, not with unwritten with ink. Tapos ay ibig sabihin ay yung pagsulat sa mga credentials, ink yan, pero nagfe-fade yan . Pero yung batas na sinasabi ng Panginoon, sinulat niya sa ating mga puso. Nasa puso natin yun . Kaya hindi natin malilimutan. Kagaya po last week, in relation dun sa pag-aaral natin ngayon, tungkol dun sa paano ba natin tinetreasure ang Word of God. Parang isipin, paano nga ba tinetreasure ito? So alam nyo, one way na masabi natin talagang nagkaroon tayo ng changed life, binibigyan na natin ng halaga ang salita ng Diyos. Subukin po ninyo, anytime, mamaya o bukas, mamayang gabi, kumuha po kayo ng isang paper. Alam nyo, isulat po ninyo doon, honestly, ano ang mga scripture na nasa puso mo. At doon mo makikita yung level ng iyong growth. Kung hanggang ngayon, John 3:16 pa rin, ay bagamat di naman masama yung John 3:16. Just imagine for the past 42nd year, 42 years, yung palang scripture na nasa heart mo. Part po yan ng impluensya. Paano ka makaka-impluensya sa tao, sa ibang tao, when it comes to spiritual things, kung tayo mismo, sa puso natin, wala tayong tinetreasure. Di po ba? Subukan niyo po. Lahat tayo, gawin niyo yan. Subukan niyong isulat, walang dayaan, maalala man niyo yung scripture o hindi, maisulat mo, doon mo malalaman yung level of influence na nagagawa natin sa tao. Kasi kung puno ka ng salita ng Diyos, ang mga bagay na iyong ibabahagi sa mga tao ay pawang salita ng Diyos.
kung walang laman ang iyong isip at puso sa buhay natin, so anong uri ng impluwensya ngayon ang ating dinadala sa ibang tao? Di po ba? Kaya napupunta tayo sa worldly things, kung saan napupunta ang tao, kasi yung laman ng isip niya ay hindi salita ng Diyos. Kaya sinasabi nga dito ni Paul, nagkaroon ng ano dyan po yan, kaguluhan. Kasi marami mga false teachers during that time na may dala-dala sila mga credentials proving na sila ay, kumbaga, graduate ako dito, graduate ako yan. So si Paul sinasabi niya, kailangan ko ba bang i-recommend na naman ang sarili ko? Pero sinasabi niya, tayo ang tinatawag nating credential ng ating Panginoon wherein na binago tayo ng Diyos. Yun ang mahalaga po doon binago tayo ng Panginoon. Kaya lang, kailangan lagi tayo napapaalalahanan sa Galatians chapter 5, verse 1, sabi doon, God has set us free. Do not let yourselves be slave again. Yung bagay na po yun, magaganap lamang yan kung iaalaw natin ang ating sarili, again, be dominated na naman ng mga worldly things. Amen. Kaya kagaya ng prayer po ni Jabez, na extend my territory, extend my influence sa mga tao para ma-share ko sa kanila the good news about Christ. Amen. So ngayon po, magtatapos kami ni Pastor Simple dito sa ating repeat new song of the week. Sa Psalm 16, composed by Sister Connie Caudilla. So magandang umaga po at maraming salamat. Bukas, Bible study po. Praise the Lord. Salamat po. Because you guide me, and in the night, my conscience warns me, you, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. You, Lord, because you guide me, and in the night my conscience warns me, you, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. You will show me the path that leads to life. Your presence fills me with joy and brings me pleasure forever. I am always aware of your presence, my Lord. You are near and nothing can shake me. I praise you, Lord, my protector and my provider. All the good things I have comes from you. How wonderful are your gifts to me. How good they are. You will show me the path that leads to life. Your presence fills
presence, my Lord. You are near, and nothing can shake me. You will show me the path that leads to life. Your presence fills me with joy and brings me pleasure forever. I am always aware of your presence, my Lord. You are near, and nothing can shake me. And so I'm thankful and glad, and I feel completely secure. Second Timothy 2